Diyos, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ayan, ngayon po ay araw po ng Miyerkules, September 27 na ho, 2023. Muli, sa paintulot po ng ating mahal na Panginoon Diyos, tayo pong muli ay magbalitaan po, magkita-kita at magsama-sama sa isa naman pong mabuting pagkakataon na ipinagkaloob po sa atin ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ayan, ang programa po ng mga tinig sa ilang. Ayan. Tuwing Miyerkules po ito ng alas 8 po ng gabi. Gawin din po pagka Biyernes, alas 8 po ng gabi. Noong nakaraan po, hindi tayo nakahabol sa oras. Noong nakaraan pong Biyernes dahil tayo ho ay nagtrabaho at hindi nakahabol. Kaya ngayon, niloob po ng Panginoon Diyos na tayo po ay makapag-live broadcast. Ayan. Okay. Bible News for Today. Dito po sa programang Mga Tinig sa Ilang. Biblical na, historical pa, scientific na, may kasama pa pong timeline or good arrangement. Ayan. Nung ating pong kasama pa si Brother Bert, siya po ang nagpasimula nitong programang Mga Tinig sa Ilang. At atin lamang po itong pinagpapatuloy. Tayo ho ay nagbabalita lamang ng mga magagandang balita na nakasulat po sa Biblia. Hindi ho tayo nagpapatawag na pastor. Ayan, hindi ho tayo nagtatayo ng relihiyon. Ayan, bakit ho? Kasi nga ho, mayroon na ho tayong pastor sa Biblia. Ayan, nakasulat po sa Biblia, walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Siya po yung inatasan na maging pastor. Ayan, nakasulat po yan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dito po sa isang talata ng Juan. Ayan, basahin ko lang po. Itong nakasulat sa Juan 10 at 11. Ito po ang nakasulat. Ako ang mabuting pastor. Ibig sabihin, pag mabuting pastor, merong masamang pastor. Naloko na. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ayan. Sa 14, ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin. At ang sariling akin ay nakikilala ako. Ayan, mag-message lamang po ang mga nandyan. Para kayo po ay ma-acknowledge po, ma-shoutout po kayo. Nakikita ko po, andyan si Sis Marie ng Japan. Ayan, magandang gabi po. At syempre, kapwa ho natin yung Chris Chana. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Okay. Ayan, sige po. Tuloy po tayo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Yan po ang mensahe po ng Biblia na ang pastor, walang iba kundi si Jesus Christ. Kaya hindi ho tayo nagpapatawag na pastor. Kung meron man hong relihiyon na nagpapatawag na pastor, peke yon. Peke. Bakit? Ang pastor ho nila ay takbuhin. Ayan, sabi po ni Sis Marie, ay good evening po, Brad Bishop, sa lahat ng nandyan, God bless. Okay. Yan po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na dapat ang pastor hindi takbuhin. Okay. Ayan. O ngayon, hindi rin ho tayo nagtatayo ng relihiyon. Bakit Brother Vincent, hindi ka nagtatayo ng relihiyon? Ano ginagawa mo? Tayo ho ay nagbabalita lang. Ayan, dahil meron na ho tayong relihiyon Ayan. Meron na pong naka-establish na relihiyon noon pa man nung nandyan po si Jesus Christ. Atin pong basahin Ito po sa isang talata po ng unang Korinto. Ayan, sa 3, ito uli, babasahin natin uli ito. Walang kagatol-gatol na sinabi. Ito po ang nakasulat. Sapagkat wala ng ibang pundasyong maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Jesus Christ. Ano po? Si Yesu Kristo. Ayan, yan po yung mga binabanggit
ng Apostol Pablo na mga pundasyon. Kasi sa panahon po kasi ng pagpapalagana po ng Kristyanismo, lalong-lalo na dyan sa Korinto, tandaan ho natin, ang Korinto ho ay isang genuine na relihiyon. Ayan. Ibig sabihin, yan po ay totoong relihiyon, mga iglesia po ng Panginoon Diyos ang mga nandyan. Kaya lang, sila po ay nagkakanya-kanya. At ang sabi po ng Apostol Pablo, ito. Sabi niya, ito ang tinutukoy ko, may nagsasabing kay Pablo ako, may nagsasabi naman kay Apolos, may iba naman nagsasabi kay Pedro ako, at may iba namang nagsasabi ako kay Kristo. Bakit? Nahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismohan ba kayo sa pangalan niya? Yan. Aghati-hati ho mayroon nang nagsasabi dun sa iglesia na, kay ano ako, kay Pablo ako. Ako naman ay kay Apolos. Ako naman ay kay Pedro. O ako naman kay Kristo. Kami kay Kristo kami. Yan pong ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano na dapat maging matalas. Lalong-lalo na po sa panahon ngayon. Hindi po maikakaila. Hindi po maitatanggi. Hindi na po madidinay na napakarami na pong mga relihiyon sa ating panahon na nagtatayo at nagpapatawag sila na pastor. Yung po ang dahilan mga kapatid, hindi ako gaanong makapagsalita dahil meron pa akong ubo. Ayan, umatake na naman. Sige po, tuloy tayo. Meron po kasi akong ubo. Sige po mga kapatid, at titiisin natin to. Ayan. Okay. Inaalis ko lang po yung katinalalamunan. Nagkaroon po kasi ng pagkabahabagi doon po sa panahon ng mga Kristiyano sa Korinto. Kaya, ayun, nagsumulat si Apostol Pablo, nagbigay siya ng advice na dapat huwag magkabahabahagi at mga iglesia. Kasi isa lang naman si Jesus Christ po ang tinutukoy ng ating ng Apostol Pablo sa panahon na sumulat po siya sa mga Korinto. Ayan. Okay. Atin po pag-aralan mamaya mga kapatid ang medyo marami-rami po ito tungkol po sa halal. Ayan. Nandyan din po si Brother Manolito Fajardo. Ayan. Kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay. Kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Opo, welcome po Brother Manolito Fajardo. Pag-aralan po natin mamaya itong halal. Kung ito po ba ay masama o mabuti. At ganoon din po itong lumang tipan at bagong tipan. Kung ano po ang tinutukoy ng Biblia tungkol dito sa lumang tipan at bagong tipan. Kasi may nasusulat po sa Hebreo 13:8 o Hebreo 8:13 ay mawawala na po ang lumang tipan. Ang tinutukoy po, anong tipan po yun? Ayan. At ganoon din po mga kapatid, pag-aralan din po natin yung ano po, yung doon po sa Sabat. Ayan, Sabat uli. Kasi mahalaga po yung Sabat, mga kapatid. Kung sa Sabat po ba na binabanggit po sa
yung new moon, yung ano po, yung bagong buwan. Marami po kasing hindi nakakaunawa. Doon po, napanood ko po kasi ang debate nung isang SDA at saka isang Baptist about new moon o bagong buwan. Ayan, hindi nila napag-unawa ang tinatawag na bagong buwan na ginagawa po ng Israel. Ayan, pag-aralan po natin mamaya yan. O ngayon, eto muna. Ito pong aral po ni BWS. Eto. Yung nga po, at bago tayo tumalakay po sa ating ibabalita natin sa araw na ito tungkol sa halal, tungkol sa lumang tipan at bagong tipan, ano ang pinagkaiba, at ano pong ibig sabihin ng bagong buwan na nakasulat po sa Biblia. Ayan. Ayan, sandali lang po para makapagpahinga ng konti ang aking boses. Okay, sa 23, sa 66 kasi ng Isaias, meron nakasulat dito. Sa talatang 13 o 23, chapter 66, verse 23 ng Book of Isaiah, ito po ang sinasabi. Tuwing araw ng pamamahinga at pista ng bagong buwan, lahat ng bansa ay sasamba sa akin, sabi ng Panginoon. Pista po ng bagong buwan. Ayan. Yun po ang ating pag-aaral mamaya kasi mayroon po nagtanong ano ibig sabihin ng pista ng bagong buwan. New moon. Ang sinabi po ng Baptist dito, ito yung paraan na sinasagawa ng mga Israelita kapag bilog ang buwan, ano ho. Ayan. Ayan, dun po, yung movement ng buwan, doon daw ibinabatay. Ngayon, sa Biblia, hindi naman po ganun, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, kung ano po ibig sabihin nitong pista ng bagong buwan. Maya-maya po, pag-aralan natin yan. Dito muna tayo, magbalik tanaw tayo doon po sa nakaraan nating pinag-aralan, mga kapatid. Tungkol po sa ito po sa pagkakilanlan ni Lucifer. Ano ho? Si Lucifer po ay isang anghel. Hindi maikakaila na siya po ay isang anghel at siya po ay anghel po ng Panginoon Diyos, si Lucifer. Hanggang sa makita po sa kanya ang kasamaan. Ayan. Kaya siya tinawag na Satanas. Lucifer naging Satanas, na ang ibig sabihin, kaaway ng Diyos. O ngayon, mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano, matagal. Ayan, si Brother Oscar Vargas po, nandyan na rin. Napakahabang panahon na napaniwala tayo nitong pastor na tagabasa po ng dating daan na 19 years na si Satanas daw po na si Lucifer na siyang naging si Satanas, siya ay anghel, siya po ay cherubin. Ayan. Yan ang napaniwala tayo ng tao na yan. Ano ho? Alam nyo ba, sa Biblia, hindi ho maaari na si Lucifer ay magiging cherubin dahil ang cherubin po, mabigat na katungkulan po ng mga anghel yon. Sila po yung sila po yung katabi ng mismo ng trono ng Panginoon Diyos. Yung mga cherubin na yan. Ano ho? Marami talata tayo mababasa hanggang sa Apokalipsis. Ito po yung mga cherubin, malapit po yan sa trono ng Panginoon Diyos. O ngayon, sabi ni Pastor Jacob Santos ni BWS, si Lucifer daw ay cherubin. Basahin ho natin sa kanyang ginawang batayan. Dito po sa Ezekiel. Nagbabalik tanaw lamang ho tayo para magkaroon ho tayo ng idea na dapat ay mag-ingat maging sa pagbabasa ng Biblia, dapat marami tayong uunawain. Ano ho? Ito kasi ang nakasulat. Ano ho? Unahin lang natin sa aklat po ni Isaias. Sa 14.
Ayan. (14:12) po, sabi dito, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduduhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Okay, pag binasa po sa English, ano ho? Sa King James Version na English, ito po ang ating mababasa mga kapatid. Sa 12, how art thou fallen from heaven, O Lucifer? Son of the morning, how art thou cut down to the ground? So, ang nakasulat po, Lucifer. Ayan. Okay. O ngayon, ito ang kanyang sagot. Ano po ang kanyang pag-a-adjust na yang si Lucifer, nakaaway ng Diyos, yan daw po ay kerubin. Hindi ba? May Holy Spirit pero hindi alam, ano ho. Saan naman niya binasa na si Lucifer ay anghel na kerubin? Ito po, tumalon po siya ng basa eh. Pumunta po siya sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ayan. Dito po sa 28:14 ng Ezekiel, ito po ang ating mababasa. Ikaw, sabi dito, andyan po si Sis Opie ng Makati. Ayan, kapwa rin ho nating Kristiyana yan. At sa lahat ng mga kanyang mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Ito ang kanyang kangaroo reading. Sabi dito, ikaw ang pinahirang kerubin. Simula natin sa 12, para medyo mas maganda, ano? O 14 talaga siya, no? Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na ano ba't ikaw ay nasa ibabaw ng banal ng bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Okay, nag-stop na tayo dyan, no? O sige, diretso natin sa 15 pala. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula ng araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Ayan. Dito po sa aklat ng Ezekiel, ni Propeta Ezekiel, chapter 28 po ito, verse 14 hanggang 15. Meron pong sinasabi ang Biblia sa King James Version na Tagalog. Sa Tagalog po ikaw ay pinahirang kerubin na tumatakip. Yan, nagbabalik tanaw lamang ho tayo. Pinag-aralan na natin ito ng nakaraan. Sabi dito, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip. Meron pong tinatawag na punctuation mark. Sa Tagalog po ay mga bantas. Ang ang kanyang palatandaan ay 2 tuldok. Kahit kayo po ang magbasa sa King James Version, may 2 tuldok po eh. Hello! Diyan po sa diyan po sa mga miyembro po ni BWS sa kanya pong relihiyon, ang iglesia niya itinayo. Siya po ang pastor diyan. Sa mga miyembro, tinatawagan ko kayo ng pansin na ang inyong pastor palpak kung magbigay ng aral. Hindi po tama mali. At kung tayo po ay mga taas ang ating pinag-aralan, dapat alam natin to. Kasi ito po ay tinuturo nung tayo po ay nag-aaral pa lang sa elementary. Itong tinatawag ng mga punctuation mark, mga bantas. Halimbawa, yung question mark, yan, mga ganun, tuldok, kudlit. Dito po, may nakalagay po na 2 tuldok. Sa Tagalog, tutuldok kung tawagin. Tutuldok. Na ang ibig sabihin po nun, kapag ka may ganung punctuation mark, ang ibig sabihin daw po ay kinakailangan yung nagbabasa para niya maintindihan o para niya binibigyan siya ng pansin na doon sa nagbabasa na meron pong nawawalang salita. Ayan. May 2 tuldok po Tuloy po natin ang basa at itinatag kita na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Yan. May tutuldok. Ibig sabihin,
meron pong nawawalang salita. Ano po dapat natin gawin? Basahin po natin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano sa Magandang Balita Biblia. Kasi sa Magandang Balita Biblia, inayos na po ito para po maging malambot lang yung mga Tagalog. Napakahalaga po nun napakahalaga na dapat maintindihan. Kaya nagpapalipat-lipat tayo ng mga salin ng Biblia para maintindihan natin. Tandaan natin, may dalawang tutuldok, may tutuldok o dalawang tuldok, na ang ibig sabihin, may nawawalang salita. Ngayon, sa aklat po ni Propeta Ezekiel, basahin po natin yung partikular na talata. Ito po ang ating mababasa. Sa 14, Kirubin. Binanggit po ang Kirubin. Sa 14, Kirubin ang itinalaga kong magbabantay sa iyo. Nasa ituktok ka ng aking banal na bundok at nilakaran mo yung mga batong kumikinang. Di tama po talaga. Walang mali. Na mayroon pong nawawalang salita. Hindi po yung Kerubin, siya rin po yung si Lucifer o si Satanas. Hindi po. Magkaiba po Bakit magkaiba? Yung tinutukoy ho kasi dito, yung Tiro. Yung bansang Tiro. Yan po tinutukoy dyan. Na ang nagbabantay pala sa bansang Tiro, siya pala yung Kerubin. Hindi po si Lucifer. Hello! Okay. So, maliwanag at klarado. Kaya wala nang kibo Hindi na siya makakibo doon sa kanyang ginagawang pagkakalat. Na itong si Satanas, itong dating anghel na si Lucifer, na siyang naging si Satanas dahil naging kaaway na siya ng Panginoon Diyos, hindi siya kailanman naging Kerubin. Ayan. Mali po ang pagkaunawa at pagkaintindi nitong pastor na nagpapanggap na may Holy Spirit kuno. Siya daw po ay siya daw po ay sugo at 19 years siyang tagabasa sa programa po ng radyo at telebisyon sa ang dating daan. Mali po yun na si Satanas ay gagawin mong Kerubin. Mabigat po ang Kerubin, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, tagapagbantay po yun. Malapit po yun sa trono ng Panginoon Diyos. Maging sa Apokalipsis po, nandun din mga kapatid, ito, basahin po natin sa aklat po ng Ezekiel. Mahaba masyado ito binabasa ko lang po. Just 14 na lang po Bawat Kerubin ay tig-apat ang mukha. Kerubin, tao, leon at agila. Sa 15 po, ang mga Kerubin ay tumayo. Ito rin ang mga nilalang na buhay na nakita ko sa may ilog Kibar. Ito palang mga Kerubin, mga nilalang na buhay ito. Kasama po ito ng Panginoon Diyos, ng Ama. Sa Apokalipsis, nandun din siya. Yan po yung mga nakatala sa Biblia na tungkol po sa Kerubin. Kaya si Lucifer po, hindi po siya si Kerubin. Lucifer nga Yan po ang kanyang pangalan. Yan po ang kanyang katungkulan, Lucifer. Hindi po Kerubin. Kaya mali ang inyong pastor na nagpapanggap na may Holy Spirit. Palpak ang kanyang aral. Maging sa pagbabasa ng Biblia, Tagalog naman siya, ba't hindi niya naintindihan ito? Sabi dito kasi, ikaw ang pinahirang Kerubin. Sabi po, na tumatakip at itinatag kita. Ang tinutukoy po niya yung Kerubin na nagbabantay sa Tiro. Ano po ba yung Tiro? Yan po ay isang bansa, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na maraming bilang po dyan ng mga Canaanites.
Kasama po yung Syria, Israel, at itong Tiro. Ang Tiro po ay matatagpuan po yan sa modern day ngayon, sa ating panahon. Yan po yung Lebanon. Yan. At dinalaw po ni Jesus Christ yan, yung Lebanon, yung Tiro at Sidon. Napunta din po si Jesus Christ dyan. Nangaral siya. Ayan. Yan po yung binasa natin noong nakaraan na si Jesus Christ po ay nagpagaling din po sa babaeng Kananea dyan sa malapit po sa Tiro. Okay. Ito po teka lang. Naayos ko lang po. Sa Mateo 11 po, ito po ang nakasulat. Noong si Jesus Christ po ay napunta sa malapit sa Tiro at Sidon. Sa Mateo 11:21, kawawa kayo mga taga-Corazin, kawawa kayo mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, ay mas kahahabagan pa ang mga taga-Tiro at taga-Sidon kaysa sa inyo. Ayan. Maraming Kaananites po kasi dyan, mga Kaananites, mga Kanaan. Ano po yun? Isang lahi ng mga Kanaan, mga lahi ng Kaananites na ito po ay mga kaaway po ng Panginoon Diyos ito Kung atin pong babalikan ng history, balikan ko lang din po para may rin tayong idea. Kung atin po natatandaan, si Noe ay nang nakalapag na po, yung nawala na po yung baha, kukwento ko na lang po Ano po si Noe po ay taga-tanim po, nang magsasaka po siya, nagtanim siya ng mga ubas, nag-inom po siya ng alak, at nalasing siya, at siya po ay napunta sa kanyang kubol, o sa kanyang tolda, at pumunta po doon si Ham, anak na bunso niya, at nakita po siyang hubot-hubad. At pagkatapos, ikininto po niya sa kanyang dalawang kapatid, na si Shem at saka si Japhet. Ikininto po niya doon, at nung malaman po ng kanyang dalawang kapatid, matalikod po silang may daladalang balabal, tinakpan po nila ang kahubaran ng kanilang ama. Siyempre, lalaki din naman po yung mga anak niya. Lalaki din naman si Noe. Pero bakit hindi ho sila humarap para takpan po ng ang kahubaran ng kanilang ama? Ayan. Nakatalikod po So, ano po ang dapat nating maintindihan doon? Samantalang si Ham, pumasok siya talagang harap-harapan. Ano ho? At ikunento pa niya. Okay, ulitin ko lang, yung dalawa niyang kapatid, paatras, may dalang balabal, para takpan po ang kahubaran ng kanilang ama. Kumbaga sa atin, kwarto nila yun Sa ating panahon, kubol nila yun ng tatay nila. Ayan, tinakpan ho nila. Ano ho dapat nating maintindihan? Nung mawala na ho yung kalasingan ni Noe, nung malaman niya ang ginawa ng kanyang bunsong anak, isinumpa po niya si Kanaan. Ayan. Sa ibang pagkakataon po, pag-aaralan po natin yan. Sinumpa niya si Kanaan, samantalang wala pang Kanaan. Naisumpa niya na. Yun po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya, yung Kanaan na yan, sila po yung dominante na kumugkob po sa lupang pangako sa Israel. Kaya nung pumunta po yung mga Israelita doon, ang utos po ng Panginoon, patayin at palayasin sila. Walang kukuha ng kanilang ari-arian, kundi sunugin, patayin, dahil hindi kanila yan. Yan po ang history ng Biblia. Kaya, nung dumating po si Jesus Christ, inayos na po ng ating mahal na Panginoon niya. Kaya napakagaling po ni Jesus Christ. Inayos na po niya yan. At, ayun, nagkaroon po ng kapatawaran itong mga taga-Tiro at Sidon. Ayan. Bakit? Ano prueba? Yun na nga po, yung babaeng Kananea. Basahin po natin sa Mateo. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ito po ang nakasulat. Sa 15 po at 21 ng Mateo, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Ayan.
Isang Kananea na nakatira doon ang lumapit sa kanya at sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi kay Jesus, paalisin na nga po ninyo siya. Napakaingay. Napakaingay niya at sunod na sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayanan ng Israel, lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa aso. Ibig sabihin, aso po tawag ng mga Israelita at mga partikular ng mga Hudyo doon sa hindi Israelita. Mga hentil, aso tawag nila. Totoo nga, Panginoon. Ngunit ang mga asuman po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Tugon ng babae. At sinabi sa kanya ni Jesus, Ginang, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari ang hinihingi mo. At no hindi gumaling ang kanyang anak. Ano po ang dapat nating maintindihan? Pati po yung babae na Kananea na siyang pinanggalingan po na magiging kaaway ng Panginoon Diyos. Nakasama po doon sa pagbibigay ng pagkain para dapat sa mga Israelita. Ibig sabihin, nakalasa po siya ng kapangyarihan ng Diyos. Ayun, dahil sa kanyang pananampalataya. Ayan. Ganun po mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano. Ganyan po ang history ng Biblia. Na itong mga Canaanites, ito po ay kaaway ng Panginoon Diyos. Dahil doon po kay Noe pa lang yung nga po, napag-aralan natin noong nakaraan, na mayroon pong pinatay po ng Panginoon Diyos ang mga tao sa pamamagitan ng baha, at 8 na lang ang natira, yung nakasakay sa daong. Pero may nakasakay po doon, nakaaway ng Diyos. Kaya nga po nung nawala na po yung baha, ito na, dumating na po ang time na kay Ham pala. Ayan. Kaya ang anak niyang si Kanaan ay isinumpa. Yan po mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano, ang ating unang saltada ng ating pagbabalita, mga kapatid at mga kapwa-Kristiyano. Ayan, sige. Dito naman po, sa ikalawa nating pag-aaral ng mga salita ng Panginoon Diyos at pagbabalita, pag-aaralan po natin mga kapatid. Ito pong marami po kasing hindi talaga nakakaintindi at wala silang idea kung papaano po itong lumang tipan at bagong tipan. May nakasulat kasi sa Biblia Ito po, basahin natin sa Hebreo po. Ayan. Sa Kapitulo 13. Ayan. Basahin ko lang po sa 13 at ang talata po ay 8:13 po ng ayan, si Brother Balong Kalamaan, dyan po sa Makati. Ayan, kapwa rin ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan, ewan ko lang kung naabutan po ni Brother Balong Kalamaan na si Lucifer po, na siyang si Satanas, hindi po yun cherubin. Ayan, mali po yung aral ni BWS na sinabi niya sa kanyang programa na si Lucifer, na siyang Satanas, yan daw po ay cherubin. Walang ganon sa Biblia. Ang binasa po niya aklat ni Propeta Ezekiel 28. At ang talata po ay 14, palpak po yung kanyang naintindihan doon. Ayan, hindi po cherubin si Lucifer. Siya po si Lucifer talaga. Hindi siya cherubin. Mabigat po ang katungkulan ng cherubin. Baka hindi niya alam. Nandyan din po si Brother Chandler Rodriguez po ng Hong Kong. Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano at sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay. Kapwa natin Kristiyano yan, Kristiyana. Ulitin ko lang po, palpak ang aral ni BWS tungkol sa pagbibigay ho niya ng ranggo kay Satanas na siya daw po ay cherubin. Dating Lucifer, tapos ginawa niyang cherubin. Walang ganun. Ayan. Ang binasa po niyang batayan ay yung Ezekiel 28:14 na hindi naman niya naintindihan. Ayan, sige po. Ngayon,
Dito na po tayo sa ating pag-aaral tungkol po sa lumang tipan at bagong tipan. Ayan, sa 8 po ng Hebreo, ang talata po ay 8:13 po ng Hebreo. Ayan, panoorin ko po uli sa umpisa. Maraming salamat po sa Diyos at sa inyo po. Opo, maraming salamat din po sa Panginoon Diyos, Brother Balong Kalamaan. Ayan. Pwede naman po nating pasadahan uli, maya po ng konti. Meron po kasi doong meron lang po doong dapat maintindihan, Brother Balong Kalamaan, Brother Balong, na nung elementary ho tayo, tinuro na ho sa atin yung mga punctuation mark, mga bantas. Ako naman po, lihitimong Bisaya, Ilonggo po ako At hindi naman po ako pure na Tagalog. Ganun pa man, nung elementary po, ano po ito na ituro po ito ng aking teacher tungkol sa Pilipino, itong punctuation mark o mga bantas tungkol po sa kudlit, tuldok, question mark, ayan. At ano pa po, may isa pa dyan tapos tutuldok, may ganun, dalawang tuldok. Ayan. Ang binasa po ay aklat po ni Propeta Ezekiel 28:14, may dalawang tuldok po Tawag po doon, tutuldok sa Tagalog. Ano ho? Na kung iyo pong pag-aaralang mabuti, na ang ibig sabihin ng tutuldok, ay binibigyan po ng binibigyan po ng pagkaunawa ng nagbabasa na pagka nakakita ka ng dalawang tuldok, yung tutuldok, ay ibig sabihin daw po may nawawalang salita. Ayan, pagka binasa mo siya sa magandang balita Biblia, tumpak, tumama nga. Hindi ngayon ng kerubin, hindi ngayon yung hindi yun si Lucifer. Hindi yung kerubin ang kanyang pagiging anghel. Kaya palpak. Ayan, hindi na kumikibo Itong nagpapanggap na may Holy Spirit. Ayan, kaya wala. Deadma. Ang kanyang hinaharap na lang ito sa KDR na hindi na sinasabihan niya na daw po, inutil, walang alam sa Biblia. Dapat hindi sinasabi ng isang tao yun Kasi may tanong ka agad yun. Kapag sinabi mo sa sa kapwa-tao mo na walang alam sa Biblia, may tanong ka agad yan. Sino ang may alam sa Biblia? Sinong tao? Ayan. Hindi niya man maituro ang kanyang sarili. Kasi, maging ako man biktima niyan Sinabihan din ako dati niya na inutusan lang daw bumili ng suka, Biblia na ang dala-dala. At saka, mapangahas daw. O ngayon, binibigyan natin siya ng assignment. Hindi naman niya kinikibo. Ayan, tungkol po sa Sabat. Ilan ba ang Sabat sa Biblia? Sa iyong pagkakaalam. Hindi naman niya masagot. Ayan, maging ang ibang mga reliyon, hindi nila kayang sagutin yun kung ilan ang Sabat sa Biblia. Basta't ang alam ko, maraming Sabat sa Biblia. At, mauuwi ang lahat ng yan sa iisang Sabat. At napag-aralan na natin yun. Ayan. May numero po ang Sabat Kaya alam nyo, nung nakapanood ako ng nakapanood po ako ng debate ng Baptist at saka nung Seventh-day Adventist, naku, parehas nila hindi alam yung ibig sabihin ng Sabat. Sabi naman ng SDA, daw po, doon sila nakafocus doon sa creation First day creation, second, third, fourth, fifth, and sixth, hanggang 7. At sa ikapitong araw ay nagpahinga ang Panginoon. Ayan. At inyong ipangilin ang araw ng Sabat. Doon lang sila nakafocus. Kaya, magkakaiba po ang Sabat sa Biblia. May mga numero yun Kaya nga ang programang ito, gumagamit tayo ng mathematics. Kasi nga po, may mathematics din ang Biblia. May mga numero yun na dapat natin i-consider. At ang araw po ng paglikha ay 7 araw. Ayan. Bawat Sabat, may mga petsa at mga particular na dapat sundin. Ayan. Katulad po, magbibigay lang ako ng halimbawa. Halimbawa, itong ikalabing apat ng unang buwan. Ayan, yung tinatawag na Passover, yung nilagpasan po ng anghel ng kamatayan dahil pinahiran na po ng dugo ng
ng hayop yung kanilang pintuan at poste. So lumagpas na po ang anghel ng kamatayan. Ayan. Yan po yung tinatawag na Passover. Ayan, kinabukasan noon, araw ng Sabat. O paano ngayon yun? Araw ng Sabat. Walang pwedeng gumalaw o walang pwedeng magtrabaho. Pero kinabukasan, pwede na magtrabaho. Samantalang doon po sa creation ay ayan, andyan na po pala si Brother Noel Ferguson. Ayan, kapwa ho natin yang Kristiyano at sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa ho natin Kristiyano at Kristiyana. Hindi po ako nagagagad nakakabasa ng comment. Teka lang. Medyo ano lang tayo. Okay. Diyan po mga kapatid, ayusin ko lang po ito. Okay. Nandyan din po si Brother RG Pineda. Ayan. Ayan na po mga kapatid. Unti-unti na pong pumapasok. Ayan, mga kapwa ho natin yung Kristiyano. At sa lahat po ng kanilang mga mahal sa buhay, kapwa nating Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Sige po, nung nakaraan po ay hindi ho tayo nakapag-broadcast dahil hindi tayo nakaabot sa oras. Kaya ngayon po ay sinisikap natin na tayo po ay makapag-broadcast. Kaya tayo po ay inuubo, mga kapatid. Ayan. Ulitin ko lang po, na noong nga pong nagdebate ang Baptist at saka itong SDA, tungkol nga po sa Sabat, ang nakapokus lang sila doon sa creation. Hindi lang po creation ng Sabat Ayan, hindi lang po nauuwi sa creation. Kaya doon sila nagtatalo, doon sila nag-uusap. Sabi ko, wala ito. At pagkatapos, pinag-usapan nila yung new moon, o yung tawag na bagong buwan. Ay, hindi rin nila na-explain mabuti. Dalawa sila mismo, hindi nila naiintindihan itong Baptist na ito at itong SDA, kung ano yung bagong buwan. Maya-maya, pag-aralan natin yan sa Biblia. Kung ano yung tawag na bagong buwan. Maganda rin po yun O ngayon, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, ay ito nga po ang bagong tipan. Ang ating pong paksa sa mamaya-maya, ang ating ibabalita tungkol po sa bagong tipan at lumang tipan, sa Sabat at sa halal na sinabi po ni Ka Eli Soriano na bawal kainin ng halal. Naloko na. Okay. Okay. Meron kasing nakasulat sa Biblia sa Hebreo 8:13. Ito po ang ating mababasa. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. At anumang nawawalan ng bisa ay naluluma ay malapit ng mawala. Ayan, yan po yung maliwanag na sinabi po nitong aklat ng Hebreo tungkol po sa lumang tipan. Ang sabi dito, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una. At ang anumang nawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Ibig sabihin, magiging walang bisa na ang lumang tipan. Okay, ano ba ang lumang tipan? Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano sa Biblia, kasama ba dyan yung ano? Kasama ba dyan yung 10 utos ng Panginoon Diyos? Kasama ba dyan? Siyempre hindi. Hindi mangyayari yun. Ayan, kasi nga po, napanood ko ulit itong mga debate, hindi natatawa na lang ako. Kung ano po ibig sabihin.
Nakatapos siya ng pang-aaral. Ang taas siya mismo ay hindi sumusunod sa mga aral ng Diyos. Ayan, message po ni Mrs. Marie. Diyan sa Japan. Ayan. Ang ano po, ang 10 utos po, yun po yung kautusan. Utos po ng Panginoon yun eh. At sa 10 utos na yan, meron po diyang 8 na nakalagay po na huwag. Yan, puro huwag. Meron naman diyang 2 lang ang walang huwag. Yung nga po yung ipangili ng araw ng Sabat. At ang pangalawa ay mahalin mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ayan. Tapos the rest niyan, puro huwag. Hindi po dapat mawawala yun eh. Kasi, utos po ng Panginoon Diyos yun, utos. Ang tinutukoy po ng Panginoon dito, sa Ebreo, na nung banggitin po niya ang bagong tipan, mawawala na ng bisa ang luma. At, siyempre, luma na, wala na yon. Ano ba ibig sabihin ng Panginoon dito sa sinasabi niya na mawawala na ng bisa? Itong luma. Alam niyo po mga kapatid, ito po yon. Basahin po natin sa Ebreo pa rin, 9. Ito po ang nakasulat sa 1. Ang naunang tipan, ayan, ay may mga alituntunin sa pagsamba at may simbahang ginawa ng mga tao. Ayan. Okay. Medyo maganda rin po. Maganda talaga ito eh. Yun po yung unang tipan. Ang ibig sabihin po ng tipan, yun po yung words na ang Panginoon Diyos po ay inutusan po niya nung kinausap po niya si Abraham. Basahin po natin sa Henesis. Sa isang aklat po ng Henesis sa 17 po. 17:1 hanggang 2. Ito po ang nakasulat sa Henesis chapter 17 verse 1 to 2. Nang 99 na taon na si Abraham, nagpakita sa kanya ang Panginoon at sinabi, Ako ang makapangyarihang Diyos. Sumunod ka sa akin at ingatan mong walang dungis ang iyong sarili habang ikaw ay nabubuhay. Ako'y makikipagtipan sa iyo at lubang pararamihin ko ang iyong lahi. Yan po yung promise ng Panginoon Diyos nung siya po ay kinausap niya si Abraham. Makikipagtipan. Ibig sabihin po ay makikipagkasundo. Magkakaroon sila ng agreement ng Panginoon Diyos dahil si Abraham po ay kaibigan ng Panginoon Diyos. Si Abraham po ay siyempre panggagalingan ng Israel. Nagkaroon siya ng anak na si Isaac at nagkaroon siya ng apo na si Jacob. Doon po kay Jacob naganap yung pakikipagtipan ng Panginoon Diyos nung dumami na po ng dumami itong mga Israel na pinanggalingan po ni Abraham. Yan po, agreement po nila yon. Hanggang sa dumating na po na nagkaroon na po ng maraming Israel, mga lahi ni Israel, doon po naganap yung 10 utos nang sila po nasa ilang sa bundok ng Sinai. Ginawa po yung 10 utos. Yan po yung utos nga huwag, puro huwag ang nakalagay doon. Nakasulat po yan mga kapatid, basahin po natin para meron tayong idea. Ano ho? Dito po sa isang talata ng Exodo. Ayan. Exodo 20 po at ang talata po ay 3 hanggang 17. Ito po ang nakasulat. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Hindi pwedeng iwala yun. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis. Ayan. Ulitin lang po natin ang pagbabasa, no? Wala po eh. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyo sa itaas sa langit o sa ibaba ng sa lupa o sa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila sapagkat akong Panginoon mong Diyos
ay Diyos na mapanibughuin na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikapat na salinlahi ng mga napupuot sa akin. Yan, at pinapagkitaan ko ang kaawaan ng libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Yan, marami po yan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos sa walang kabuluhan. Yan. Tapos, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Yan, yan po yung mga utos. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnakaw. Huwag kang magbintang sa iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong imbutin ang asawa ng iyong kapwa, niyang kanyang aliping lalaki o babae, niyang kanyang baka, niyang kanyang asno, ni anong bagay sa iyong kapwa. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi yan kasama, kasi utos yan eh. Hindi pwedeng mawala. Eh ano pong ibig sabihin ng tipan na mawawala at naluluma? Na binabanggit po sa Ebreo. Yung nga po ang binasa natin kanina, ang naunang tipan ay may mga alituntunin sa pagsamba at may sambahang ginawa ng kamay, ginawa ng tao. Yan, yun nga po yung unang templo at ikalawang templo. Parehas po sumabit kaya nawasak. Kaya sa ating panahon, lalo na. Walang kwenta yung mga yan. Yan po ibig sabihin, mga kapatid. O ngayon, ano pa po ang dapat nating maintindihan? Bakit po naluluma? Ano po ang dapat nating maintindihan sa sinabi ng mga taga-Ebreo, sinabi ng Biblia sa mga taga-Ebreo? Ang tinutukoy po doon yung pagiging saserdote. Pagiging pari. Ayan, yan po ibig sabihin yan. Ito nakasulat sa 8 na po ng Ebreo. Ito ang ibig naming sabihin. Mayroon tayong ganyang pinakapunong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya ay naglilingkod doon sa dakong banal, sa tunay na toldang itinalaga ng Panginoon at hindi ng tao. Ayan, andyan po si Brother Vic Santa Juana Jr. Kapwa rin ho natin yan Kristiyano. At sa lahat po ng kanyang mga mahal sa buhay, kapwa natin Kristiyano at Kristiyana. Ayan. Ang pinalitan po, sa lumang tipan, ang pinalitan po rito ay yung pagiging pari, pagiging saserdote ni Aaron. Kasi nga po, ang pagiging saserdote ni Aaron, meron pong mga literal na bagay. Ayan. Sa 9:6 po ng Ebreo, ito rin ang nakasulat. Ganoon ang pagkakaayos sa loob ng kanilang toldang sambahan. Ang mga pare ay pumapasok araw-araw sa unang bahagi upang ganapin ang kanilang tungkulin. Ngunit tangi ang pinakapunong pare ang nakakapasok sa ikalawang bahagi at ay minsan lamang niyang ginawa sa loob ng isang taon. Siya may dalang dugo na inaandog sa Diyos para sa kanyang mga kasalanan at para sa mga kasalanang hindi sinasadyang ginagawa ng mga tao. Yan po yung yan po yung mga batas alituntunin, mga mga literal. Ayan. Hello. Ayan, yan po yung ginawa ni Aaron. Sa pamamagitan ng mga ito, maliwanag na itinuturo ng Espiritu Santo na ang daang papunta sa dakong kabanal-banalan ay hindi pa bukas habang nakatayo pa ang unang bahagi ng tolda. Simbolo lamang ang mga iyon na tumutukoy sa kasalukuyang panahon. Ang mga kaloob at mga handog na inalay ay hindi nakapaglinis ng budi ng mga sumasamba roon. Ang paglilinis nila ay naukol lamang sa pagkain at inumin at iba't ibang uri ng paglilinis. Mga alituntuning panlabas lamang na iiral hanggang sa baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Binago na. 11. Ngunit dumating na si Kristo. Ayan, ito pinakamaganda. Ang pinakapunong pari na ang mabubuting bagay na narito na at siya ay naglilingkod doon sa sambahang higit na dakila. Walang katulad na hindi ginawa ng tao. Ang sambang iyon ay wala sa sanlibutan ito. Ayan. Kaya tama talaga ang ginagawa natin, mga kapatid, na dapat sumamba tayo sa Espiritu at katotohanan dahil nandun na si Jesus Christ sa langit. Naggumagawa na rin siya doon. Na may mga nagsasambahan na rin sa kanila doon. Ayan. 12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan
at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Kung ang dugo ng mga kambing at toro at mga abo ng dumalagang baka ang iniwisik sa mga taong itinuturing na marumi upang sila'y luminis, ay sa kautusan. Higit na nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, inaalay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ay luminis sa ating mga budi, sa mga gawang walang kabuluhan, upang tayo mapagtingkod sa Diyos sa nabuhay. Yan. Ibig sabihin, yun po yung pinalitan. Yung pagiging pare ni Aaron, o pagiging saserdote, na si Aaron po ang naghahandog ng mga handog susunugin. Mga literal po yun eh. Kay Jesus Christ po, wala na. Ayan, kaya yun po ibig sabihin, pinalitan na ang lumang tipan ng bagong tipan. At ang bagong tipan ay ang dugo ni Jesus Christ na pinagtibay. Ayan. Ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng dugo ni Jesus Christ. Dito po natin mababasa yan sa Lucas 22, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Sabi dito, sa 20 po, 22:20, gayon din naman, dumampot siya ng kopa, pagkatapos magapuna ay sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Ang aking dugo ay mabubuhos alang-alang sa inyo. Yan. So, dapat, tayo, mga kapwa Kristiyano, mag-stick na tayo. Huwag na tayong umalis sa ating natutunan na dapat ang mga kapwa Kristiyano sumamba sa pamamagitan po ng Espiritu. Sa 4 po ng Juan, lagi-lagi natin binabasa yon sa Juan 4:21 hanggang 24 po ang babasahin na yan, na dapat sumamba tayo sa Diyos, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan po ng Espiritu. Yan po ang hinahanap ng Panginoon Diyos. Wala na po yung mga literal na sambahan na yan. Kamukha nga po nung mga dating mga naunang templo. Doon sila nananambahan eh. Doon sila nag-aalay. O ano pong nangyari? Sumabit. Wasak ang templo dahil hindi sila nakasunod. Naawa ang Panginoon Diyos, nagtayo uli ng pangalawang templo. Ayan, bago nawasak ang templo, dumating na si Jesus Christ, nag-establish na siya ng kanyang templo, kanyang katawan. Yan po ang templo. At nananahan sa atin ng Espiritu, ginawa na tayong templo ng Panginoon Diyos. Hanggang sa nawasak po ang templo ng ikalawa, wala na po parehasyon. Kaya, mag-stick na tayo dun sa templo ni Jesus Christ. Walang iba kundi ang kanyang katawan. So, paano natin gagawin yon? Kinakailangan sumampalataya tayo kay Jesus Christ, lagi-lagi natin siyang alalahanin. Ayan, kasama po ang ating mga mahal sa buhay. Sa bahay lang po, okay na. Ayan. Ngayon, may mga tao po na nagtataas ng kilay, hindi matanggap kasi meron silang sambahan eh. Meron silang ginagawang pananambahan, nag-iipon-ipon sila doon. Ayan, ang katwiran naman natin, bakit doon pa? Bakit? Nandun ba ang Espiritu ng Diyos at wala sa inyo? Anong nangyari? Doon ba pupunta ang Espiritu ng Diyos? Brother Vincent, may sinagoga noong mga panahon na yun, noong mga panahon po ng mga Hudyo, may mga sinagoga eh. Kaya nga po pumasok si Jesus Christ sa mga sinagoga na yan at nagbigay din siya ng aral doon. Katulad nga po sa Galilea, nung nagbasa po siya ng aklat ng propeta Isaias, at nung naihayag niya na sinasabi niya na ang sinasabi ng binabasa niya ay naganap na, at marami pa siyang sinabi, ayun, anong nangyari? Ayun, muntik siyang batuhin ng mga tao. Dahil kinokontra niya yung mga aral doon, kasi aral ng Judaismo yun eh. Wala na po sila sa aral ng Panginoon Diyos. Kaya, ang Panginoon dapat sambahin sa Espiritu at katotohanan, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Naluloko lang tayo ng mga relihiyon eh. Yun ang mabigat sa atin, sa ating panahon. Tingnan nyo lang po si Brother Bert. Makwento ko lang po sa inyo. Si Brother Bert po ay tambay ng UP yan.
Si Brother Bert po ay hindi naniniwala sa Diyos. Siya po ay miyembro ng atheist. Hindi po siya naniniwala sa Diyos. Hanggang sa ipinaramdam sa kanya ng Panginoon Diyos na meron talagang Diyos. Ngayon, sa kanya pong ginawa, nagsaliksik po siya. Abay, nakilala niya si Soriano, ang dating daan. Naloko na. Sumama si Brother Bert doon. At naging chief security pa nga siya. Ang kanya pong ID, nakita ko yun eh. Ang kanyang ID po ay number 2. Pinakita sa akin ni Brother Bert. Biruin mo kung gaano si Brother Bert, number 2. Kay Ka Eli Soriano po, 4 na 0, o 3 0, o 4 na 0. Tapos sa pamangkin, 3 0 at saka number 1. Kay Brother Bert, 3 0 at saka number 2. Nandiyan po si Brother Epipanio Castillo, kapwa rin po natin yung Kristiyano, at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Ayan, ibig sabihin, welcome po Brother Epipanio Castillo. Sabi naman ni Brother Noel Ferguson, dami po relihiyon at torture dinanas namin. O ayan, si Brother Noel nakaranas din. Si Sis Marie nakaranas din. Naloko na. Ay, maging ako nakaranas din eh. Ano pa nangyari kay Brother Bert? Ayan, okay, naging number 2 siya sa kanyang relihiyon na yan, na ang dating daan. Ano nangyari? Ayun, nag-alsabalutan din si Brother Bert dahil mali-mali din ang aral at mga turo. Sila pong buong pamilya. Pero bago ho mangyari yun, malaki na ho ang nawala kay Brother Bert. Gumastos na ho siya, ubos na rin po si Brother Bert. Maging ang kanyang mga anak at asawa nadadamay na rin, mga gumagastos na rin. Dahil dyan sa ginawa na yan ng leader ng ang dating daan dati. O ngayon, muntik na rin mamatay si Brother Bert dyan dahil naikwento niya sa akin. Muntik na siya saktan niya sa loob, hindi siya makalabas eh. Okay, ano po nangyari? Ilang taong po nakalipas, nagpahinga si Brother Bert sa mga relihiyon. Nagpahinga siya. Dumating po ang panahon, may kumakatok sa bahay nila. Nung buksan ng pinto, si BWS. Si BWS pala yung kumakatok. Ayun, nadali na naman si Brother Bert. Yari na naman. Naloko na talaga. Sumama si Brother Bert, nag-alay uli ng buhay, salapi, ari-arian, yung 70,000 nga na ibigay niya, binayad sa kanya yun. Nung siya po ay, biktima ho siya ng martial law, binayaran po siya, binigay po niya yung 70,000. Ayan, kawawa ho si Brother Bert, ang inabot niya. Alam niyo ho ba na si Brother Bert, nung pagkatapos ho niyan, kabi-kabilaan na po ang kanyang stress na inabot. Sa inyo pong pagkakaalam mga kapatid dahil alam ko yun eh. Left and right na po ang stress na inabot ni Brother Bert. Wala na nga siyang pera, naubos na ng mga pastor na ito, na tinamaan ng magaling, na mga mukhang pera, naubos na, nung nagkasakit si Brother Bert, walang umalala sa kanya, itong mga pastor na ito. Samantalang inalay niya ang kanyang buong panahon, dyan sa pastor na yan, kay Pastor Jacob Santos. Ayan, nagkasakit si Brother Bert. Sabi ni Manod na Bale, pati po ako, nadali din. Ayan, narami talaga eh. Kaya huwag na tayo magtitiwala sa mga relihiyon na ginawa ng tao. Nakasulat na sa Biblia yun eh. Na huwag natin pagtitiwalaan yan ang mga ginawa ng kamay ng tao. Ayan. Palpak yung mga yan. Okay, anong nangyari kay Brother Bert? Nagkasakit si Brother Bert. Hanggang sa siya po ay na-stress na talaga ng gusto. Wala na siyang pambili ng gamot. Wala na eh. Tapos, inabutan pa ng pandemic, hindi na makapaghanap buhay, hindi makadiskarte. Ayun. Nadali talaga si Brother Bert. Namatay po si Brother Bert sa stress dahil sa relihiyon. Biruin mo yung tao, ateista, o hindi na kumikilala sa Diyos. Tapos, nung makakilala sa Diyos, nabiktima pa siya ng mga relihiyon. Ano asahan mo sa mga relihiyon ngayon? Ayan, pati po ako ganun din. 2 lublob na sa tubig po ang inabot ko eh. Sabi ko, nako, bakit ganun? Ayan. Yan po ang mapait na naranasan ng mga tao sa kamay ng mga pastor niya, ng mga reliyon. Kaya, bakit natin binobroadcast ito? Dahil yun po ang totoo na dapat
tayo po ay sumamba sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng Espiritu at katotohanan. Sa bahay na lang po. Hindi na kailangan pang pumunta sa mga isang bahay na ginawa ng pastor. Kasi ang question dyan, bakit kailangan pumunta doon? Nandun ba ang Espiritu ng Diyos sa bahay niya? Wala sa bahay niyo? Sabi ng Panginoon, di ba, sa dalawa, sa aking pangalan na magkakatipon, naroon ako. Wala namang... Siya po ang ating tanong. Yan po ang mabigat sa mga pastor ngayon na nakakalungkot talaga. Kaya huwag na tayo magtitiwala doon. Ayan po ang sagot doon sa lumang tipan at bagong tipan. Ayan. Si Jesus Christ po, siya na po ang pinakapunong pare. Siya na po yung saserdote. Siya na po yung maghahandog. Siya po yung maghahandog na walang ginagamit na materyales. Hello! Yan. Kaya napakadali lang naman po Hindi naman mahirap na dapat tayo ay sumamba sa kay Jesus Christ. Easy-easy na lang, lalo sa panahon ngayon. Ayan, halimbawa, sa loob ng bahay. Ikaw naman ay isang padre de pamilya. Andun yung iyong asawa, mga anak. Abay, hawak kamay, lumuhod. At tawagin ang pangalan, ang banal na pangalan ni Jesus Christ. Ayan, lumuhod. At manalangin, tawagin ang kanyang banal na pangalan. Nandun si Jesus Christ noon. Bakit? Sinabi niya yun Kumakatok ako sa pintuan. Kung di rin gininuman aking tinig, ako'y papasok at kakain ako kasama niya. Ayan, ganun po. Nandiyan po si Sister Rosita Rojas. Ayan, kapwa ho natin niyang Kristiyana. At sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay, si Sister Rosita Rojas. Good evening, Brother Vince. You are blessed with our Lord Jesus Christ. Ang cute ng attire mo. You look your handsome. Maraming salamat po, Sister Rosita Rojas. Ayan, kapwa ho natin yung Kristiyana at sa lahat po ng kanyang mahal sa buhay. Ayan, sige po. Tuloy po tayo, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, na dapat maging wise na tayo. Huwag na tayong magpapadala dyan sa mga pastor na yan. Mga tinamaan ng magaling yan, wala yan mga yan. Ang gagawin lang yan, ayan, mahilig niya, pray over. Wala kang isasabihin. Jesus lang, Jesus name lang. Yan, dali tayo dyan. Wala po sa proper yun. Ayan, dapat sa loob ng bahay. Hindi po dapat kung saan-saan. Dapat sa loob ng bahay dahil nandun po Ayan, sabi po ni Sister Brother Noel, napakalaki ng atraso ng mag-false preachers na yan. Ayan, maya-maya po, mayroon tayo dyan. Sabi naman ni Sister Opie Miranda, pang 3 years na siya as death anniversary ni Brad Burt. Di September 25. Bilis ng panahon. Kaya, BWS, ibalik mo na 70K. Ayan, ibalik mo na BWS 70K na ibinigay dahil yan po ay dugo, buhay at pawis ni Brother Burt. Binayad sa kanya yan at dapat hindi mo yan pinag-interesan. Pati po akong single mother, binudol pa ni BWS, walang patawad, pati package para sa iba, kinamkam, nakakahiya ka. Yan ba? Naloko na. Inom mo na akong tubig. Medyo nasa sobra na. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. O ngayon, ano po ang ibig natin sabihin doon sa bagong tipan at lumang tipan? Yung bagong tipan, yung lumang tipan, nandyan po si Aaron. Siya po ang punong pare sa sacerdote. Pinalitan na po siya ni Jesus Christ. Wala na. Wala na po yung mga literal na yon. Wala na yan. Ayan. Brother Bill, sabi sa akin na sasabihin ko lang daw si Jesus. Name at na tamimi na ako. Nawawala na raw po. Ayan. Yun po yung mga, isa rin po sa biktima ng mga pastor na ginagamit po ang pangalan ni Jesus Christ sa mga maling gawain po. Hindi po tama. Ginagamit po ang pangalan ni Jesus Christ dapat sa tama. Ayan. Kaya, napakarami talaga sa panahon ngayon.
Hindi na po mabilang yan, napakaraming mga pastor. Ayan. Pati yung pera ko, ibalik mo. Hindi mo ako miyembro dahil hindi sa Diyos ang iglesia mo. Ang dami palang nangyari, ano? Ayan. Kaya yung pastor na hindi yan lalabas sa kanyang lungga. Ano yan? Nagtatago sa aparador. Ang kanya ng ang kanya lang pong hinahamon yung hindi po lalaban sa kanya, na sinasabihan po niya na inutil daw, walang alam sa Biblia, hindi marunong magpaksa. Ayan, yan ang kanya sasabihin. Binulog kami ng mag-uncle at nabudol ulit. Kasi isang pakpak lang naman yung mga yan eh. Yeah, isang pakpak lang yung mga yan. Isa lang po ang kanilang kumbaga sa lasa, isang lasa lang yung mga yan. Kaya walang pinagkaiba. Kaya may mga nabubudol pa rin naman po. Ayan. Okay. O ngayon, yung pagiging saserdote po ni Aaron, wala na po yun ha. Si Jesus Christ na po ang pumalit. At mas matindi po ang ginawa ni Jesus Christ, wala na pong mga literal na ginagawa. O ngayon, mayroon kasing pangyayari na ito po ang nakasulat sa Mateo. Basahin naman po natin ha. Sa Mateo 5. At ang talata po ay 17 hanggang 20. Sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Ayan. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudit man ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi natupad ang lahat. Kaya't, sino mang magpawalang bisa sa kalit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo ay sa kalooban ng Diyos, ay hindi lamang sa pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ayan. Ano po dapat nating maintindihan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Dito po meron tayong dapat maintindihan na ang kautusan pala nang dumating si Jesus Christ, yun po ay ipinatupad niya, hindi pa walang bisa. Dapat ipatupad niya yung kautusan na yun. Ano ba yung mga kautusan na yun na dapat ipatupad ni Jesus Christ? Yun din po yung mga nangyari nga sa panahon po ng Aaron, na siya po ay tagasunog ng tagapaghandog doon po sa templo ng Panginoon Diyos hanggang sa mapalitan nga po siya. O ngayon, ang banggit po ng Panginoon, sabi niya sa 5:18, tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa. Ngunit ni isang tuldok o kudit man ang kautusan ay di mawalan ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Dapat meron tayong maintindihan doon. Ayan. Yung ba na hindi balik yung ayan, totoong Diyos. Lalo na po magtatago yun kaya nga po pwedeng lupa para hindi basta-basta napuntahan dahil may guard sa gate ng subdivision na nagtatayuan ng iglesia sa bahay niya. Wise po talaga. Sa paso na ito, ang kapal ng apog, balik nyo. Okay. Marami pong mga comment na ano po. Yan po ibig sabihin mga kapatid na dumating na po si Jesus Christ. Ang binabanggit po rito hanggat hindi natutupad ang lahat. O ngayon, natupad na po eh. Natupad na nga po. Dumating na si Jesus Christ. Napako na siya sa krus. Umakyat na siya sa langit. O natupad na ang lahat ng bagay. Kaya, yung tinatawag po na lumang tipan na isinasagawa nitong mga Israelita, partikular nitong mga Hudyo, dati, ngayon wala na. Ayan. Ganun po ibig sabihin. Wala na. Hindi na po dapat maghandog ng susunugin.
Hindi na po dapat maghandog ng kung ano pang handog kasi wala na. Saan nila ihahandog? Wala silang paghahandugan. Bakit? Wala na po yung templo wasak na Ngayon, itong mga pastor, lalo si BWS, umaasa ka pa na yung pong ikatlong templo doon maitatayo. Hindi maitatayo yan. Ang ikatlong templo. Malabong maitayo yan. Tama, mayroon pong mga nagpaplano na maitayo ang ikatlong templo. Kung maitayo man yan, hindi yan sa Diyos. Kasi walang nakasulat na ikatlong templo. Brother Vincent, may mga nakasulat na templo Ayan, yung nga po yung katawan ni Jesus Christ, yung nga po yung sasakupin nila. Yung mga ginawang templo na katawan. Yan po yung tinutukoy ng Biblia. Kaya wala na po ikatlong templo. Bakit? Wala naman nakasulat Hindi na po tama yun. Sumusobra na. Itong mga pastor na ito na nagpapanggap na may Holy Spirit. Kuno. Ayan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Okay, yan po yung ating pinag-aralan tungkol po sa lumang tipan at bagong tipan. Ang lumang tipan po, yung po yung mga ginawa ng Panginoon Diyos para kay Aaron na siya po ang maghahandog. Napalitan na po siya na yan si Jesus Christ. So very easy na lang, easy na lang. Napakadali na lang para sa mga kapwa Kristiyano, tayo po easy na lang tayo. Kahit sa bahay na lang tayo. Hindi na tayo mahihirapan pa, hindi tayo mararush sa kung ano pang gagawin natin sa ating sarili. Hindi pa tayo mauuto at maloloko itong mga pastor. Kasi mga pastor niya, mga manluloko lang yan. Hindi ko naman po nila lahat, pero marami pong pastor na gano'n. Marami naman pong pastor na matino. Ayan. Okay. Ano po yung isa pa nating pag-aaralan mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Ito naman ang halal. Okay, halal naman tayo. At ito po, ano lang po ako dito dahil isa pa po itong halal na sinabi po ni Ka Eli Soriano noon, nung siya po ay nabubuhay pa, na bawal daw po kainin ang halal, ang may halal. Kung atin pong pag-aaralang mabuti, yung ibig sabihin po ng halal, yan po ay permissible. Permissible. Ibig sabihin, meron pong permiso yan o pinahihintulutan. To allow or permit. May mga permit yan. Kasi ang ibig sabihin yan ay pure, clean, and good. Ayan. Yan po ibig sabihin, pure, clean, and good. Yung halal. May mga may mga pagkain po na may tatak na halal. Marami po akong nakita niyan. Ayan. Galit si AFS at Bobonjing sa halal. Yan po, ang ibig sabihin po ng halal, malinis na pagkain po yon. Sabi ni Ka Eli Soriano, hindi daw dapat kainin yung may halal. Ayan. Dapat daw, ang kumakain lang yan, mga Muslim. Kaya lang, nasa merkado yan Nasa market yan Bakit naman ilalagay pa ng mga Muslim dyan? Kung sila rin pala ang bibili niyan. May tatak ng halal. Kaya nga halal, permissible, ibig sabihin, pinahihintulutan yan ng gobyerno, may garantiya yan, ang halal. O ngayon, sa Biblia, atin pong pag-aaralan ang tungkol sa halal. Tungkol po sa pagkain. Kasi napakahalaga po na malaman ng maraming tao kung gaano po kahalaga itong nung dumating po si Jesus Christ sa sanlibutan. Napakarami pong nabago. Yung dating mga mahihirap, gumaan na lang. Ibig sabihin mga kapatid, parang din yan Parang cellphone din yan
na maraming mga kahirapan, ng mga mahihirap na bagay nung unang panahon, ngayong panahon madali na lang. Halimbawa, ikaw ay mag-a-abroad. Naalala ko po yung aking tiyo, sa probinsya, kapag yan, haram. Yan po yung ibig sabihin yan, haram. Halal. Sa, ito, basahin po natin, ha. Haram. Yung halal po ay Arabic word yan, translates to permissible in English in the Quran. The term halal is contrasted with the term haram. Ayan, haram. Halal o haram. Isa lang po yan. Haram, okay. Yan po ay malilinis na pagkain. Binibigyan po yan ng Panginoon, ng gobyerno, ng garantiya na pwedeng kainin. Malinis po yan. Kaya nga po, nung dumating si Jesus Christ dito sa daigdig, sa earth, napakaraming bagay na mahihirap dati gawin. Nang dumating siya, pinagaan na lang niya. Parang walang pinagkaiba dun sa mga panahon ng mga unang panahon na kapag ka ikaw ay nagsa-abroad, kung gusto mo makausap ang iyong mahal sa buhay, susulat ka pa. Or magpapackage ka ng cartridge o tape. Ipi-play na lang, maririnig na ang boses. O kaya telegrama o telegram. Ngayon hindi na Magaan na ang buhay ngayon. Napakabilis na ng panahon. Ang dali-dali na lang. Tulad ngayon, yung ibang kapatid nasa ibang bansa. Ayan, malalayo. O kita mo, live na nakikipag-usap tayo, nakikipag-aaralan tayo. Dahil na rin sa teknolohiya. Gawin din po ang cellphone. Dati-rati, hindi tayo nakakapanood ng mga mangingisda sa karagatan. Kung paano ang paraan ng kanilang pangingisda. Gaano kahirap. Gawin din ng mga magsasaka at iba-ibang uri pa. Ngayon, marami na tayo napapanood kung paano sila mangisda. Nakikita pa natin yung ilalim ng dagat. Dahil sa panahon sa teknolohiya. Yan, sa mga cellphone, mga camera, at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, mas magaan ang buhay ngayon kung ikukumpara mo sa mga nakaraan. Ayan, di po ba? Ganoon naman po kay Jesus Christ. Nung dumating po si Jesus Christ, napakarami pong mga mahihirap na ginagawa na magaan na. Ano ba yung mga mahihirap? Yung nga po yung mga literal na ginagawa na dati-rati naghahandog sila sa kanilang kasalanan, nag-aalay pa, at kung ano-ano pang ginagawa. May mga kapistahan sila. Nung dumating si Jesus Christ, inayos niya yan. Nagiging magaan na. Ngayon, ang tanong, bakit itong pastor ganun pa rin? Pinapahirapan nila ang mga tao. At ito naman mga tao, bakit maraming nauuto? Maraming nadadali, maraming nabubudol. Nagbibigay pa ng pera. Hello! Kaya ayan. O ngayon, marami na rin po ang mga naliwanagan. Marami na rin po ang nagme-message sa akin na paano ba yung pagkakatipon. Ayan. Ang pagkakatipon po, kayo-kayo na lang pamilya. Ang pastor dyan, si Jesus Christ. Ang ginagawa ko po, tagapagbalita na lang, nagpapaluap lang ako. Nagbabalita lang ako ng magagandang balita. Ayan. Yung halal na yan, balik tayo sa halal. Alam niyo po ba ang halal malinis sa pagkain? Dapat yan kainin. Bakit? Kasi nga, binago na ni Jesus Christ lahat yan nung namatay sa krus. Inayos niya na yan. May sinabi si Jesus Christ ito po sa basahin po natin. Sa isang talata po ng Lucas. Ayan, sa Gis, Kapitulo Gis, at ang talata po ay 3. Sabi niya rito, doon sa 72 na inutusan niya, humayo kayo, isusugo ko kayong parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kanino man sa daan. Pagpasok niyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo,
Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ayan, mga kapatid. Meron din naman tayong matutuklasan at mabigyang pansin. Ano? Meron naman tayong matututunan dito sa ating ginagawa. May password pala. Kala natin wala, ano? Kung ang panahon natin sa internet at kung ano-ano pa, may mga password. Si Jesus Christ may password din. Ano yung password? Ito, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ayan. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Tuloy, kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Yun nga talaga ang password. Kaya, huwag nating kalilimutan palagi ang words na kapayapaan. Yan, peace. Yan pala ang password, kapayapaan. Sabi ng Panginoon, kapayapaan, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Yan, hindi ang sarap pakinggan. Halimbawa, pagpasok natin sa bahay ng ating mahal sa buhay, halimbawa, pinsan, kapatid, pagpasok pa lang, sabihan ka agad na yun, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ayan. Opo, Brother Epifanio kasi yun, nilinis na po lahat yun. Dahil sa dugo ni Jesus Christ. Ayan. Sa 6 po kung maibigin sa kapayapaan ng nakatira roon, tatanggapin nila ang kapayapaan ninyo. Ngunit, kung hindi, babalik sa inyo ang pagbasbas. Uri pala ng pagbasbas yun. Binabasbasan mo ang bahay na yan ay merong kapayapaan. Ayan. Okay. Yan pala ang password ng ating mahal na Panginoon. Nakita nyo? Nagkasaman po sila may password din. Anong password? Alkansya. Naloko na. Alkansya pala ang password doon. Si Sis Maria, alkansya daw ang password ni BWS. Ayan pala, ganun pala yun. Ang password pala, dapat maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ayan. Sabi ng Panginoon, makituloy kayo sa bahay na iyon at huwag kayong magpalipat-lipat ng tinutuluyan. Kainin ninyo at inumin ang anumang ihain sa inyo sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat tumanggap ng sahod. Yung pong pagkain, hindi po pera. Pagpasok niyo sa isang bayan at tatanggap kayo, tinanggap kayo, kainin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang may sakit doon at sabihin niyo sa mga taga roon, malapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Ayan. Yung pala, dapat, pagpasok pa lang doon, may password din. Maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Ayan, okay. Pag pala maibigin sa kapayapaan, ang bahay na yon, papapasukin kayo kasi may password na na alam ng bahay na yon, na yun ang password, kapayapaan. Pasukin kayo doon. Tapos, magbibigay po sila ng kung ano ba ang iyain na pagkain, kainin nyo. Kasi, same na kayo Parehas na kayong may kapayapaan. Ibig sabihin, peace, meron na kayong peace of mind, ano na po yun, panatag ka na Kasi, parehas kayo maibigin sa kapayapaan. Kapag hindi pala tinanggap, babalik ang basbas na yon. Hindi, kumbaga, tumalbog lang. Yan, nagtalbog lang yung basbas. Yan. Ano po dapat nating maintindihan? Ay yung po mga kapatid, kahit hindi ka kakilala, pwede mong kainin. Yan. Kainin mo yung ihanda na pagkain doon. Kasi, nagkaroon na ng password na kapayapaan. Mga kapatid, dahil naman ang ating pinag-uusapan ay tungkol sa halal, di talakayin na rin natin kung sino po yung kung sino po saan ba galing yung halal na yan. Alam naman natin na ang halal na yan ay galing sa Muslim. Mga Islam po, mga kapatid nating Muslim, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Kaya pag sinabing Muslim o Islam, ang papasok agad sa isip ng marami, kapayapaan.
Yan, number 1 yon. Yan. Marami pong mga kapatid nating Muslim, yan ang kanilang yan po ang kanilang nakatag na po sa kanilang isipan niya na ang Muslim kapayapaan. Ayan. Okay. Eh bakit po saan po ba nanggaling yang kapayapaan na yan? O yung mga Muslim na yan? Ayan. Na pinuntahan kasi kami sa bahay at kumulikta ng salapi at hindi peace. Hindi kapayapaan kundi salapi. Brother Noel. Pinuntahan pala hindi kapayapaan na sinabi kundi makakuha sana kami ng salapi sa bahay niya ito. Ganun ba yun, Brother Noel? Makakolekta sana kami ng salapi sa bahay niya ito. Naloko na. Ay, naku po. Ewan. Ganyan po mga kapatid Alam niyo ho ba na ganito po para magbigyan lang natin muna ng idea. Kukwento ko na lang po baka maubos ang oras Ganito po. Kukwento ko na lang po kung saan po nanggaling ang Muslim. Ganito po 'yon. Nung hindi po magkaanak si Sarah, ay ibinigay ni Sarah yung kanyang aliping si Hagar na taga-Ehipto kay Abraham. Dahil ang iniisip niya, yun ang katuparan. So, nagkaroon ng anak, at ang anak po si Ismael. Ayan. Si Ismael naman po ay ang basbas po ng Panginoon kay Ismael. Ito, basahin natin Sa isang talata po ng Biblia, sa Henesis, ito po ang basbas ng Panginoon kay Ismael, na anak po ni Abraham kay Hagar, hindi kay Sarah. Sa 16 po ng Henesis, ang talata po ay 8. Ayan. Hanggang po ito hanggang 12. Sabi dito, Hagar, hindi po Sister Rosita Roas, hindi po siya Muslim. Si Jesus Christ. Ayan, hindi po siya Muslim. Si Jesus Christ po, galing po siya kay sa angkan po ni Huda. Isa pong Israelita. Si Huda po, anak po siya ni Jacob, na siyang naging Israel. Ayan, napakagandang tanong po yan, mga kapatid Huwag nating baliwalain ang tanong na yan, na si Jesus Christ ba ay isang Muslim. Ito, ipagpapatuloy natin ang pagtatalakay dito dahil pupunta rin ho tayo dyan. Sabi po ng anghel ng Panginoon, Hagar, alipin ni Sarai, saan ka nang galing? Kasi umalis na sila kay pinalaya sila ni Sarai. At saan ka pupunta? Tanong ng anghel. Tumakas po ako sa aking Panginoon. Ang sagot ni Hagar. Umalis siya, tumakas siya kay Sarah. Pinalayas Sinabi ng anghel, magbalik ka at muling magpasakop sa kanya. Yan po yung sagot ng anghel ng Panginoon kay Hagar na alipin ni Sarah na nagkaroon po ng anak si Abraham doon na ang pangalan ay Ismael. Ayan. Sabi sa akin ay Muslim daw si Jesus. Mali pala. Hindi po totoo kasi yun Ito po yung Ito po yung chronological study about Jesus Christ. Kung atin pong susundan yung chronological na pananggalingan po ni Jesus Christ. Hindi po siya guys ang Muslim. Ito nga po ang Muslim, atin pong pinag-aaralan kung saan po ito saan po ito nanggaling. Kasi ang Muslim po kapayapaan yun. Maya-maya lamang po, maiintindihan natin bakit tinawag na kapayapaan. Ayan, nakasulat po sa Biblia yun. Ngayon, ito na po, tuloy tayo. Pinapabalik po ng anghel ng Panginoon si Sarah doon kay si Hagar kay Sarah. Sa 10 po ito sinabi, mga anak mo ay aking pararamihin. Ito na.
Mga anak mo ay aking pararamihin at sa karamihan ay di kayang bilangin. Di na magtatagal, ikay magsisilang Ismael ang sa kanya iyong ipangalan. Ipapangalan po Ismael. Ano ho? Okay. Sapagkat dinig ng Panginoon ang iyong kairaingan. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap. Ito na. Ngunit ang anak mo'y magiging mailap, hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban, kaaway ng lahat, di makikisama sa mga kaanak. Yan po yung basbas ng anghel doon sa magiging anak ni Hagar na si Ismael. Siya po yung panggagalingan ng Muslim, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Pero hindi pa po nauuwi ang lahat ng diyan. Okay? Tandaan ho natin, si Hagar po ay isang isa po siyang Ehipto. Ehipsya po siya, taga-Egypt siya. Si Hagar. Okay? Ang anak niya si Ismael. Okay? Ayos na. Ngayon, nung makalipas po ang mga panahon, nagkaroon na po ng Isaac. Anak talaga ni Abraham kay Sarah. So, dalawa na po anak ni Abraham. Tandaan po natin, dalawa na. Isang Ismael, isang Isaac. Okay? So, magkalaro po yung dalawa. Di nagtagal, nag-asawa na po si Ismael, nag-asawa rin po si Isaac. Hello, are you with me? Hindi talaga makalimot ni Brad Chandler. Okay. Nag-asawa na po. Okay, ang asawa po ni Isaac, si Rebecca, ayan, nagkaanak po silang dalawa, nagkaanak po yung si Isaac. Ang anak po nila kambal. Dalawa uli. Ayan. Okay. Siya naman po si Esau at saka si Jacob. Okay. Ngayon, nung nagkaroon po ng away itong dalawa dahil dinadaya po ni Jacob si Esau. Ayan. O ngayon, kung titulo ba yan para sa church ni Pastoy? Ewan ko sa inyo. Okay, tuloy tayo sa pagbabasa. Basahin naman po natin sa Henesis uli, 28. 8 hanggang 9. Ito po ang ating mababasa. Tungkol naman po ito kay Esau at Jacob. Kung ano po ang nangyari. Meron na pong Esau, meron na pong Jacob. Na anak naman po ni Isaac. Kambal po ito. Si Isaac po, may kapatid sa ama, si Ismael. Okay? Basa tayo. Nang mabatid ni Esau na ayaw sa kanyang ama sa babaeng Kananeya. Ayan, ito naman, present na naman ang Kananeya, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Alam naman natin kung ano yung Kananeya na yan. Yan po yung lahi na isinumpa ni Noe. Nagpunta siya sa kanyang tiyo Ismael. Eto na. Na anak din ng kanyang lolo Abraham. Detalyado, ano? Ibig sabihin, nagkaroon na po ng pag-aaway itong si Esau, itong kambal na Esau at Ismael. Esau at Jacob. Kaya nang mabatid daw ni Esau na ayaw sa ng kanyang amat ang sa babaeng Kananeya, ayaw, ang ginawa nilang ni Esau, pumunta siya sa tito niya. Sinong tito niya? Si Ismael. Yan, eto na. Nagpunta na siya kay Ismael. Alam naman natin na si Ismael ay anak ni Hagar kay Abraham. Na doon siya pumunta Nag-asawa siya ng isa pa, ang pinsan niyang si Mahalat na kapatid ni Nebayot na anak ni Ismael. Nag-asawa siya ulit ng pinsan niya, si Esau. Okay. Sa madaling sabi, ganun din po si Jacob. Nag-asawa din po siya sa mga pinsan niya. Doon naman sa kapatid naman ng nanay niya na si Rebecca. Laban, tiyo Laban niya. Pumunta naman siya sa Mesopotamia. So both yung kambal na yan, naghiwalay ng landas,
na asa-asawa nila yung kanilang mga pinsan. Okay, ang asawa po ni Jacob ay si Leah at saka si Leah po at saka si babasahin nga po natin uli. Yan, basahin ko lang po sa Biblia para meron tayong idea. Si Leah po at saka si Raquel. Nakasulat po yan sa Genesis 35:23 hanggang 26. Ayan. Ang anak po ni Jacob kay Leah ay ano po yan? 6 na lalaki at isang babae, si Dina. Si Raquel naman, si Jose at saka si Benjamin. Ayan, meron pa sa mga asawang sa lingkod niya, si Bilha at saka si Silpa. Ano ibig sabihin mga kapatid? So, naghiwalay ng landas yung kambal at nag-asawa sila doon. Dahil magkaaway sila eh. Dahil nga po doon sa pangyayaring nadaya siya ni Jacob. O alam naman ho natin mga kapatid na pinanggalingan po ng lahing Muslim itong si Ismael. Doon po nag-asawa si Esau at napangasawa po niya ang isa sa mga anak o apo na rin ni Ismael. Kaya pinsan niya na galing din kay Ismael. Ayan. Okay. Ano po ibig sabihin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Therefore, ang sabi ng Panginoon, nung pinagdadalang tao pa lang siya, 2 bansa na magkalaban. Okay, natupad po yung sinabi ng Panginoon na talagang magkaaway silang dalawa. Yan. Kung ngayon, dumating po ang panahon na matagal na panahon, may kanya-kanya na silang pamilya. So, nagkaroon po ng umuwi po si Jacob sa lugar ng Kanaan, sa lugar ng kanyang mga magulang. Nandun po si Esau. Sa lugar na yan, dyan siya nanira sa Kanaan. Nandun si Esau, ay magkaaway silang kambal. O ngayon, nung magkita sila, ito po, tandaan po natin na magkita sila, meron pong paraan si Jacob na ginawa. May nakita siyang pulutong na mga anghel, nagpauna siya ng isang grupo, at nagpadala siya ng mga regalo sa kanyang kambal na si Esau. Pero bago mangyari yun mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, alam nyo ba na nakipagbuno? Kukwento ko lang, wala na tayong oras eh. Nakipagbuno si Jacob sa anghel ng Panginoon. At ang sabi ng anghel, bitawan na raw siya dahil magbukang liwayway na. Okay? Hanggang sa ayaw siyang bitawan ni Jacob, edi pinitik na lang ng anghel si Jacob para mabitawan siya kasi magbukang liwayway na eh. Dapat meron tayong maintindihan doon sa bukang liwayway na yun. Napakaganda rin pag-aralan nun. O ngayon, alam nyo ba kapag inabutan sila ng bukang liwayway, hindi pa napalitan ang kanyang pangalan, mauubos talaga ang lahi ni Jacob. Pero naka-ready naman po ang mga anghel. Kaya lang, siyempre, hindi naman papayag ang Panginoon nun dahil yun ang pangako eh. Nadadami po ang Israel. Kaya ang nangyari po, nabasbasan po ng anghel si Jacob. At inalis po ang kanyang pangalang Jacob nung anghel. At pinalitan po na Israel. Israel na ang pangalan mo, hindi na Jacob. Okay. So napalitan na. Israel na. Saka sila ngayon nagkita ng kanyang kakambal na si Esau. Ano po nangyari nung magkita na sila? Merong bang, mortal na magkaaway yan eh. Sabi ng Panginoon, bansa na magkalaban. Ayan. Nung magkita sila, ano pong ating dapat maintindihan? Nung magkita sila, ano pong naganap? Aba, nung magkita sila, nag-iyakan pa. Sa halip na mag-away, nag-iyakan pa at nag-iyakapan.
yung kambal. At nagpakilala sila sa isa't isa na ito ng aking mga anak, ito ng aking mga anak. Walang naganap na away, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Higit na mas malakas po ang pwersa ni Esau kumpara kay Jacob. Kaya nga po nagdalawang pangkat eh. Ano po dapat nating maintindihan? Okay, eto po. Nung magkita na ho sila na walang naganap na pag-aaway, walang sakitan, kundi yakapan, nananabik sa isa't isa, dahil napalitan ang pangalang Jacob. Israel na. Yun po ang dahilan doon. Hindi alam ng marami yan. Yun po ang dahilan bakit hindi nagkaroon ng away. Ano pa isa? Nung andan na po sa Kanaan, si Jacob, nandyan din si Esau, anong ginawa? Umalis po si Esau. Kasama ang kanyang angkan, kasama ang kanyang mga tauhan. Ipinagkaloob po ni Esau ang Kanaan. Ang Kanaan po, tandaan natin, Israel po yun. Diyan po ang Israel. Kasi yan po ang pangako na babalik si Jacob. Kung tutulungan siya ng Panginoon, yung na may unan po siyang bato. Ayan, umalis na po si Esau, nilisan po niya ang Kanaan. Ipinagkaloob niya sa kanyang kakambal na si Jacob ang lupain ng Kanaan. At pumunta na siya sa Jordan. Yan, Jordan ngayon. Pumunta, doon na siya nanirahan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. Ano ang dapat nating maintindihan? Bakit ang Muslim ay kapayapaan? Dahil walang naganap na away. Yan po ang dapat nating maintindihan. History ng Biblia yon. Walang naganap na away, walang naganap na sakitan, kundi nananabik sa isa't isa ang kambal. At ipinaubaya na ni Esau ang lugar na yan. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano. At dyan na dumami ang Israel. Okay? Ganun po ang history ng mga Muslim. Kapayapaan. Walang naganap na away. O ngayon, eto na. Nung oras na ba? Eto na. Hindi naman po nakasunod itong mga Israelita sa Panginoon Diyos. Hindi naman sila nakasunod sa gusto ng Panginoon Diyos. Kaya, eto, pinalaya sila sa lupain ng Kanaan, ng Israel. Pinalaya sila. Bumalik po ang angkan ng Muslim diyan. Kasi wala na sila eh. Yan nga po yung nagtayo sila ng diyan, ng Dome of the Rock. Bumalik sila kasi wala na po yung mga Hudyo. Wasak na ang kanilang templo. Yun po ibig natin sabihin na hindi na nila maitatayo yan. Dahil ang Muslim ay kapayapaan. Darating ang mga araw, lagi-lagi natin sinasabi, na walang sasaklolo sa angkan ng Israel, lalo na sa partikular sa angkan ni Jacob. Walang iba kundi ang angkan ng kanyang kapatid o kambal na si Esau. Nandiyan po sa Palestine. Kaya sinasabi natin, wag naman sanang gawa ng ganyan ng mga Hudyo, yung mga naninirahan sa Gaza. Dapat wag nilang ganunin. Na inaapi-api na, hindi naman sila kaya eh. Lakas-lakas nila eh. O kita nyo po, ano nangyari? Binakuran po nila yung Gaza. Hindi na tuloy makapagtrabaho ang mga tao doon, yung mga kababayan nating Muslim. Hindi na sila makatagos kasi may bakod na eh. Hindi na sila, natanggalan na sila ng supply ng tubig, natanggalan na sila ng supply ng kuryente. Alam nyo ba kung sino tumulong sa kanila? Tumulong po ang mga taga-Egypt. Yan po ang history. Ang history po, gumagalaw yon sa pamamagitan ng lahi. Ayan, kaya ang Egypt, sa ano pa rin po, sa angkan pa rin ni Hagar. Mga taga-Egypt pong tumutulong dyan sa kanila. Yan po ang history ng Biblia na kapayapaan. Ngayon, tungkol sa halal, dapat kainin natin yon. Dahil yan nga po ay malinis eh. Ganyan ang Muslim gumalaw. Malinis. Ayan. Dapat kainin yon. Para sa Muslim, hindi. Hindi gano'n. Tinuturuan nga tayo na kumain ng malinis eh. Ayan. Ano dapat gawin mga kapatid at mga kapwa Kristiyano? Basahin nga natin sa unang Timoteo. Ito po ang nakasulat.
Kaya mali po yung si Soriano doon. Na huwag kainin ng halal dahil para sa Muslim. Hindi ganun yun. Unang Timoteo 4:3 po. Hanggang 4. Sabi dito, ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pagpapasalamat sapagkat ang mga ito ay nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Dito po sa usapan. Ang pagkain pala, nilinis na po yan ng salita ng Panginoon Diyos. Walang iba, si Jesus Christ pa rin. Ayan, si Jesus Christ pa rin yun. O ngayon, ano naman ang sinabi ni Jesus Christ nung siya po ay nasa lupa? Sabi dito sa Marcos 7, ang talata po ay 14 hanggang 19. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Ayan, ito. Ito po, maganda po ito Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Ibig sabihin, kailangan medyo bigyan ng diin yan ng mga may pandinig. Ano ho? Iniwan niya isa sa mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. Eto ngayon. Sa 18, pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idudumi. Sa ganung paraan, ay ipinapahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Tapos ang usapan. Hallelujah! Praise the Lord! Hello! Ayan. Kainin natin yan. Kung ano nandyan, kainin natin. Kailangan lang ipanalangin natin. Mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, dapat lang ipanalangin yan. Halimbawa, Brother Vincent, may piyesta sa amin. Ayan. May piyesta doon sa kabilang bahay. Pumunta ako. May handa sila. Handa sila doon. Sarap. Kumain ako. Ayan. Kasi may nagtanong sa akin ng gano'n gusto akong subukan. Paano yung Brother Vincent? Kumain ako sa piyesta. Sabi ni Kael Soriano, handog sa Diyos Diyosan. Handog daw yun sa Diyos Diyosan. Kumain ako sa piyesta. Sabi ko, ako nga, ganun din Kala mo, ikaw lang? Kaya lang, bago mo yung kainin, mas makapangyarihan pa rin ang panalangin. Dahil walang halaga yung mga Diyos-Diyosan na yan. Hindi yan uubra. Kailangan, bago ka kumain, ipanalangin mo yung pagkain na yan at linisin. Sa pamamagitan ng iyong panalangin, yung pagkain na yan, tanggal ang Diyos-Diyosan yan. Okay na. Masyado lang kasi yan si Soriano noon Tira, kain. Huwag mo lang kalilimutan ipanalangin. Ganun po yun. Brother Vincent, isa pang tanong. Kung masarap ang dinuguan di ba bawal yun? Bawal, may nagtitindang ka sa labas ginagawa pang ihaw-ihaw ganon? Oo, ginagawa pang ihaw, di ba nga dinuguan? Ikaw Brother Vincent, kumakain ka ba ng dugo? Alam mo yung sagot ko, hindi. Hindi ako kumakain ng dugo. Ayaw ko nandidiri ako Pero dati matakaw ako doon. Kaya lang, nandiri na ako kasi nga nakita ko sa pinggan, namumula pa rin. At meron may sakit, hindi natin dapat kainin yun. Ang bihira naman. Ano man po ang ating kainin, basta't kinakailangan, kumain ka man dyan sa restaurant, nagluluto ka ng mainit na pagkain,
Halimbawa, lahat ng pagkain na hinahain sa'yo, kailangan po samahan nyo ng panalangin. Panginoong Hesus, sa iyong banal na pangalan, pakilinis po ang pagkain na ito. Gawin mo po itong kalakasan sa aking katawan. Di ba? Dali-dali lang. Dahil sa iyong pananampalataya sa banal na pangalan ni Jesus Christ, ano man ang meron sa pagkain na yan, tsyung! Anong Diyos-Diyosan? Maaalis yan. Kain. Naku, wala kasi kayong tiwala kay Jesus Christ, itong mga pastor na ito na ano ang dating daan? Naku, takot na takot ang marami kumain. Noon pa man, mga kapatid at mga kapwa Kristiyano, nung ang dating daan ako. Ayan, may mga piyesta, kain ako. Pero naiintindihan ko sa Biblia, ipapanalangin ko to. Panginoong Hesus, sa iyong banal na pangalan, linisin mo po ang pagkain na ito. Ano man po ang meron dito, saan man po ito galing, linisin niyo po sa iyong banal na pangalan. Dito po sa usapan. Ayan. Sabi, naalala ko bigla si Brother Bert, bago kayo pinalangin sa Diyos, kontra yan sa pagkain ng Diyos. Opo. Ayan, dapat yung ipanalangin. Kasi pag pinalangin po ang pagkain, kahit ano pang nandyan, mawawala yan. Bakit? Makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus Christ. Yan, ang pagkain na yan ay ginawa din yan ng Panginoon Diyos. Ngayon, ang nagluto, ang naghanda, ay handa sa Diyos-Diyosan, alisin mo ang handa sa Diyos-Diyosan. Ipanalangin mo sa Panginoon. Ay, naku, napakasimple lang Di po ba? Nakasulat naman yan Binasa natin kanina na kumain ng may pasasalamat. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa pagkain. Pagkatapos po kainin, magpasalamat ka agad. Para wala na siyang Ay, nako. Mas makapangyarihan po ang pangalan ni Jesus Christ. Ang kanyang banal na pangalan, panlinis po yun ng pagkain. Kaya pag may pagkain, kain. Ayan. Siyempre, huwag mo namang kainin yung panis, siyempre. Basta pagkain na makakain. Hello! Ayan, sige po mga kapatid, hanggang dito na lamang po ang ating pong live broadcast at tayo po ay nakadalawang oras. At maraming salamat po sa higit sa lahat sa ating mahal na Panginoong Diyos, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo, at sa gabay po ng Espiritu Santo. At tayo po ay naniniwala na ang Panginoong Hesus po at ang mga anghel ay nakikinig din po sa atin. Bakit? Kasi nga po, nararamdaman po yun dahil tayo po ay mga Kristiyano at hindi tayo napapabayaan. Ayan, yung ating pong sinasabi at ibinabalita dito, totoo at nakasulat sa Biblia. Hindi po tayo nag-iimbento. Ayan. Kaya, lagi-lagi nating pasalamatan si Jesus Christ sa kanya pong ginawang sakripisyo at sa kanya pong ginawang pagpapako sa krus. Tayo po ay natubos. Tayo po ay ang ginawa ni Jesus Christ, ang mabigat, pinagaan. Ayan.